Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa mga investors na kumita ng bilyon. Ayan, billions at sa tingin ko mga billion dollars ito. Ayan, at yan, aalimin natin kung ano nga ba talaga ang nangyari kung paano sila kumita ng bilyon sa pamamagitan ni Shiba Inu. At ayan, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang gagaling naman po ng mga investor na ito. Yan, or baka naman swerte lang, or baka naman ay alamin po natin. Kasi ipapaliwanag naman po dito kung ano yung kanilang ginawa para magaya naman. Since its launch in August 2020, Shiba Inu has earned a name for having turned many investors into millionaires. Ayan, totoo po yan. Dahil po sa pamamagitan ni Shiba Inu ay marami po talagang mga tao, lalong-lalo na yung mga early investors, yung mga nauna na mga nag-invest dito kay Shiba Inu ay talagang halos lahat sila ay naging milyonaryo na ngayon. Ayan, in some cases, even billionaires. Ayan, hindi lamang po mga millionaires. Kasi syempre, meron yung mga naunang early investors na malalaki yung kanilang pinasok rito. At sila yung naging billionaires. From its inception to reaching its all-time high of, ayan, ito po yung all-time high na nakamit ni Shiba Inu noong October 2021. Ayan, nasa 50 digits tapos 86.16 dollars. Yan, ito po yung all-time high niya. SHIB saw a rise of about 85 million%. Yan, grabe po, ganyan po katindi yung price increase ni Shiba Inu mula noong mula nang ito ay nailabas noong August 2020. Ayan, at nakamit nito ang kanyang all-time high noong October 2020. Ayan, this whooping return turned small investments into millions. Ayan, kaya maski maliit lang yung pinasok mo na investment dito noon ay kay Shiba Inu ay talagang ito ay magiging milyon. Yan, ang halaga nito ay magiging milyon kasi ayan, biruin mo naman 85 million%. Ayan, one such early investor purchased $8,000 worth of SHIB in late 2020. Ayan, meron daw pong isang investor noon. Yan, nag-invest ng $8,000 noong mga taong 2020. Yan, dyan po nag-uumpisa pa lamang si Shiba Inu dito, bagong labas. When SHIB reached its all-time high on October 21, 2021, the investment ballooned to a whooping $5 billion. Many call this the greatest trade of all time. Ayan, yung kanyang yung 8,000 ng early investor na ito ay umabot ng $5 billion noong na-reach ni Shiba Inu ang kanyang all-time high noong October 21, 2021. Ayan, 5 billion na. Ayan, $8,000 lang ay naging $5 billion na. Ayan, ganyan po katindi yung ibinigay na ROI ni Shiba Inu. Ayan, mabuti na lang at yung investor na ito ay hindi niya binenta agad. Yan, kasi meron na rin pong isang early investor na maaga po siyang nag-take profit. Kaya yan, nagsisi po siya kasi napakaaga po niyang nag-take profit. Kaya yan, kumita nga siya, pero yan, yung kita niya ay hindi pa umabot sa million or billion. Pero pag talagang hinawakan niya lamang ito or hinol pa niya ng mas matagal ay mas malaki talaga, aabot ng milyon o kaya billion yung kanyang kinita. Pero ayan, at mabuti na lamang at ang investor na ito ay masasabi kong isa siyang magaling na investor sapagkat yung kanyang $8,000 ay nagawa niyang gawing or kumita ng $5 billion. Kaya tinawag po ang kanyang trade na ito na the greatest trade of all time. Ayan, walang katapat. Yan, wala daw katapat.
Soon after, reports began to emerge that the investor may have lost access to the wallet. Yan, nakakalungkot naman po ito na biglang may report na yung investor raw na ito ay biglang hindi niya na raw ma-access ang kanyang wallet. Kawawa naman po. However, this was not the case. The investor sold 2.9 billion worth. Ayan, 2.9 billion dollars worth of SHIB a few days after it reached its all-time high. Ayan. Hindi raw po pala ito totoo. Ay, siguro nagsinungaling lang yung investor. Yan, na hindi niya ma-access yung kanyang wallet. Ang katotohanan pala ay nagbenta siya ng 2.9 billion dollars na halaga ng kanyang SHIB. Yan. Pagkatapos na maabot ni Shiba Inu ang kanyang all-time high. Yan, bakit kaya siya nagsinungaling? The remaining SHIB was also sold a few days later and the investor was never heard again. Yan. Sa mga sumunod na araw ay binenta niya na lahat ng kanyang natitirang Shiba Inu tokens. Kaya ayan, mula noon ay wala na raw narinig na kahit ano sa kanya. Ayan, pero bakit kaya siya nagsinungaling na yan yan, he lost access to his wallet. Siguro ay baka sinabi niya ito. Yan, para yung mga magtatangka na siguro marami siguro hihingi sa kanya ng mga balato. Ayan, gustong humingi ng mga yan, alam niyo na yung mga ganyan. Ay madamot siguro siya. Ayaw niyang magbigay ng mga balato sa mga kaibigan niya, sa mga ayan, mga kakilala niya. Kaya niya sinabi ito na nawalan siya ng access sa kanyang wallet. Kaya yan, ang katotohanan pala ay binenta niya na lahat. Nag-take profit na pala siya. Kaya yan, yung kanyang kinita ay ayan, umaabot sa mga $5 billion. Kaya yan, pagkatapos niyan ay bigla na siyang nanahimik. Yan, remember when everyone was wondering if the guy who turned $8,000 into $5 billion actually lost access to his wallet? Turns out he didn't and just started moving some of his SHIB tokens. Ayan. Meron pong nag-investigate at napatunayan niya na hindi pala siya nawalan ng access sa kanyang wallet. Ayan, may nag-trace sa kanyang transaction. Shiba Inu investor misses out on becoming a billionaire. Ayan. Kung maraming mga naging milyonaryo na may investors kay Shiba Inu, ay syempre may ilan naman na talagang sayang at sila ay nagkamali. Gaya ng aking sinabi kanina, ay napaaga yung kanyang take profit. Kaya sayang, bilyonaryo sana siya or milyonaryo, pero napaaga yung kanyang take profit. While the previous instance was that of an investor walking away with billions, there is another who missed becoming a billionaire with SHIB. An early investor purchased 25 trillion SHIB tokens, which was worth around $2,000 in their early stages. Ayan. Isa namang investor ito. Pero yung kanyang pinasok na investment dito, ayan, ay nasa $2,000. Yan, nung nag-uumpisa pa lamang si Shiba Inu. However, the SHIB prices were headed down in the first few weeks after the purchase. The investor panicked and sold the tokens at a loss. Ayan. Nung binili daw niya yung kanyang $2,000 or pinasok daw niya ang kanyang $2,000 na investment dito kay Shiba Inu, ay sa mga sumunod na linggo ay bumagsak yung market price ng Shiba Inu. Kaya dito ay nagpanic daw siya. Kaya binenta na lamang niya lahat ng kanyang mga nabiling tokens. Siyempre, dahil sa mababa yung bumagsak yung presyo, ay nagkaroon siya ng loss. Kaya yung $2,000 niya ay nabawasan. Yan. However, the investor held on for a few more months. The 25 trillion SHIB tokens would have been worth about $1 billion. Ayan. Kung yung investor sana na ito ay hinawakan niya or hinold niya yung kanyang 25 trillion na SHIB tokens, ay sana naging $1 billion ang naging halaga nito. Kaya yan, napakasayang. Kasi yan, binenta pa niya, nagkaroon pa siya ng loss. Kaya yan, mas pinili niya yung ganyan na sitwasyon. Yan, dulot po yan ng panic.
Yan, when SHIB achieved its all-time high, the investor posted a video on TikTok sharing his disbelief. Ayan, siya po yata yung tinutukoy ko kanina. Ayan. He stated, I just got a message from a couple of mates and they told me that Shiba Inu has gone up 67 million % since January. Now in January 2021, I was browsing Reddit and came across recommendation for buying meme currencies. One of them was SHIB. At the time, I put $2,000 into it and I left it for a couple of weeks. It went down and I sold it for a loss. Yan, nakakalungkot yung kanyang pahayag dito. Yan, parang yan, may bilyonaryo na sana pero ayan, sayang. The investor concluded the video by saying it turns out that would be worth $1 billion if I hadn't sold it. Now, how to live with that? Ayan. At press time, Shiba Inu was trading, ayan po yung current market price niya with a 0% change in the last 24 hours. Yan ang masasabi ko dito. Sa ganap na nangyayari dito ay lagi po nating ilagay sa ating isipan na do not invest what you cannot afford to lose. Yan, wag po tayong mag-invest ng amount ng pera na hindi natin kayang mawala sa ating bulsa. Kasi kung pag nag-invest po tayo ng ating pera na takot tayo na ito ay mawala sa atin, ay talagang magpapanik tayo. Kung pag nakikita natin yung market price ng isang crypto kung saan tayo nag-invest. Yan, kung pag nakikita natin na ito ay bumabagsak, talagang magpapanik tayo at masasayangan tayo sa pera na ipinasak natin dito at mapipilitan tayong ibenta ito. Yan, para hindi mas lalong lumiit. Yan, para hindi mas lalong lumiit yung value nito. Kaya yan po yata siguro yung nangyari sa pangalawang investor dito. Nagpanik siya. Kaya binenta niya yung kanyang nabiling mga SHIB tokens niya. Ngayon, kung pag ang pinasok niya dito, sabihin natin na pinasok niya rito ay yung investment, yung amount ng pera na ayos lang sa kanya na maski ito ay mawala. Yan, maski ito ay mawala ay wala siyang pakialam. Ngayon, mayroon siyang kakayahan na hindi pansinin yung pagbagsak ng market price. Kaya kung ganyan sana ang kanyang ginawa, ay mataas ang posibilidad na isa siya sa mga naging bilyonaryo or milyonaryo sa pamamagitan ng kanyang investment. Kaya yan po yung pinaka word of advice ng mga investors para sa lahat. Yan, do not put your money that you cannot afford to lose. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.